Isang linggong camp out nga ang planong gawin ng Kilusang Mayo 1 dito sa Menjola bilang protesta para sa SONA ni Pangulong Duterte sa July 24. Bit-bit ng grupo mga placard at banner na nagpapahayag ng pagtutol sa kontraktualisasyon at nananawagang wakasan na ang martial law sa Mindanao. Galing ang mga realista sa Metro Manila at iba pang lalawigan at dito sila mananatili hanggang sa araw ng Linggo, Lunes ng umaga. Pupunta naman sila sa Batasan Complex para sa SONA ni Pangulong Duterte. At kasama po natin ngayon dito si Ginoong Ed Cubelo, tagapagsalita ng Alyansa ng Manggagawa laban sa kontraktualisasyon. Ed, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Apo. At dito nga po sa issue ng kontraktualisasyon, hindi pa ba, hindi, marami na hong na-regular, di po ba? Pero ano po bang pananaw niyo rito? Ang binabanggit ng Department of Labor and Employment, actually, binanggit nila na merong na-regular na 70,000 na mga manggagawa. Sa pagtingin po namin, maaaring mukhang pinalobo lang ito sapagkat hindi naman nakikita sa aktual. Katunayan, hindi binabanggit ng gobyerno na mas marami yung natatanggal kumpara doon sa sinabing na regular. Bukod pa, na yung binabanggit ng Department of Labor and Employment na regular na manggagawa ay hindi doon sa mismong principal na mga pagawaan na pinapasukan itong mga kontraktual. Sa halip, sa agency ng mga manggagawang kontraktual, sila nire-regular. Ibig sabihin, yung ahensya na nagdadala sa kanila pero hindi mismong kumpanya, yung factory man lang. Opo, kaya po naliligtas dito yung pananagutan talaga ng mga principal na mga pagawaan kung saan may mahabang mga panahon na nagtatrabaho yung mga manggagawang kontraktual. At bukod pa, nawawala yung pananagutan nila na kung tatanggalin yung manggagawa ng mga agency, hindi mahahabol ng manggagawa yung mga principal mismo nila na mga pinapasukang kumpanya. Apo. Paano po yung grupo niyo ba'y may monitoring sa mga kumpanya? May mga figures po kayo na hawak ngayon kung mga ilan na po talagang hindi talaga na-regular matapos pumaupo ni Pangulong Duterte? Sa kasalukuyan po, umaabot po, kung dito po sa buong Metro Manila, umaabot po siya ng 80 hanggang 70% ang mga manggagawang kontraktual. Iba pa po, pagka binanggit natin yung mga ibang rehiyon hanggang buong bansa, halos ganito rin po yung bilang ng mga manggagawang kontraktual kung pag-uusapan sa porsyento. Kaya napakalawak po talaga ng mga bilang ng manggagawang kontraktual sa buong bansa. Kaya naman itong mga manggagawa mula sa iba't ibang rehiyon, pangunahin yung Southern Mindanao Region, Caraga, yung Southern Tagalog Region at dito sa Kalakhang, Maynila ay isang signifikanteng na pag-usapan na kailangang iparating sa Pangulong Duterte na yung kanyang pinangako nung panahon na nangangampanya siya ay hanggang ngayon hindi po yun nararanasan at hindi po nakikita ng mga manggagawa. Kaya tingin po namin bigo pa rin itong si Pangulong Duterte doon sa kanyang pangako at hanggang ngayon ito ay napapako at ito yung isinisigaw ng mga manggagawa na nagmula pa sa Southern Mindanao Region, Caraga, Southern Tagalog at dito sa Metro Manila, ganun din sa buong bansa yung panawagan na talagang sana yung pangako ni Pangulong Duterte na wakasan yung kontraktualisasyon at tunay na pagwawakas sa ENDO, ito yung hinahanap namin. Yun po. Meron ng mga pananaw na kumbaga meron talagang project base, hindi talaga mareregular. At syempre, kontrata, basehan po nun ay kontrata. Sa inyo po ba, pwede ho yun sa inyo o talagang dapat lahat, pag sinabing manggagawa, generally speaking, dapat ma-regular po? Opo, sa katunayan, meron pong batas doon sa talagang may pangongontrata, may limitadong panahon. Pero hindi nangangahulugan, nakasama yung mga iba't ibang ginagamit na yung labor-only contracting na paulit-ulit na nagtatrabaho yung manggagawa, matapos ang 5 buwan, 6 na buwan, uulit pa sila. Ito sapat ng batayan para ma-regular yung mga manggagawa, hindi sa agency, sa mga principal na pagawaan kung saan direkta silang nagtatrabaho, lalo na yung mga nasa produksyon. Ang naging sistema nga ay dumami ho yung mga agency na nag-hire para makaligtas yung pinaka-principal na employer. Dito sa panigo ng mga agency na ito, anong pananaw nyo, panawagan nyo? Ito nga yung masakit, dahil ito ay nasa batas at isinabatas na magkaroon ng labor-only contracting at tinanggap ng
Department of Labor and Employment na ipalaganap, ito po yung nagiging kalaban ng manggagawa na magkaroon ng katiyakan sa trabaho talaga yung mga manggagawa, no? Lalo na yung mga kumpanya, ito yung gustong-gusto nila na palaganapin kasi nakakamenos sila rito sa pagliit ng sahod ng mga manggagawa at kawalang benepisyo, no, ng mga manggagawang Pilipino. At ito yung isang masakit na kalagayan ng manggagawa na dumadaan pa sa mga agency samantalang pwede namang maregular, no, sa paggawaan na ayaw lang gawin ng mga kumpanya dahil yun nga ang hinahanap nila yung walang matatanggap na mga benepisyo, lalo na pagde-deny ito sa karapatan ng mga manggagawa na magtayo ng unyon. Kasi dahil sa paglaganap nitong mga agency o mga kooperatiba na sinasabi at ginagamit ng mga pabrika o mga kumpanya, ito ngayon yung nagbibigay ng daan para yung mga manggagawa ay hindi makapagtayo ng sarili nilang mga organisasyon na magtitiyak para sa seguridad na hanap buhay nila at regular na trabaho. Nakikita ho natin, no, talagang kompleto na kayo dito. May kaldero, lutuan, mga tent na itinatayo. Dire-diretso na ho ito. Magpapatuloy ito mula ngayong araw hanggang sa July 23 ng gabi, kung saan yung buong isang linggo nais naming ipanawagan kay Pangulong Duterte. Kami naman ay mahigpit na sumuporta sa kanyang pagtakbo bilang Pangulo. Hindi namin sinasagkaan yung kanyang mga planong papaunlad, no, sa bansa natin. Yun nga lang, marapat lang naman na gawin ng Pangulo mula doon sa aming suporta sa kanya na tugunan yung pangangailangan ng mga manggagawa sa pangkalahatan. Yung matagal na panahon na umiral yung malaganap na kontraktualisasyon na talagang nagpahirap, no, sa mga manggagawa na hanggang ngayon hindi talaga nagbago, ay sana naman yung pangako niya ay gawin niya, no? Talagang tuparin niya para sa mga manggagawa. At yun lang naman yung kahilingan namin. At sana rin kausapin kami ng Pangulo rito at marinig niya yung iba't ibang kalagayan ng mga manggagawa, Mindanao, Caraga, no, tapos buong Metro Manila at buong bansa na talagang naghihirap, no, hindi nakakaranas talaga ng mga makataong kalagayan sa loob ng pabrika, hindi sapat ang sahod, dumaranas ng mga pandarahas ng mga militar, ngayon nga yung martial law, nagagamit ito para buwagin yung mga pagkilos at welga ng mga manggagawa sa Southern Mindanao region, at yung karapatang pantao nasasagasaan, no, dahil ang karapatan ng manggagawa ay karapatan bilang tao. Ito yung hanap namin sa Pangulo. Salamat po sa pagkakataon. Si Kaed Cobelo, tagapagsalita po ng Alyansa ng Manggagawa laban sa kontraktualisasyon.